Narito sila, at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Sino? Nagbibigay ako sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mabuting balita. Kita nyo? Isa talaga eh. Saan mag-uumpisa ang kanyang pangangaral? Mag-uumpisa sa Jerusalem. Magdadala siya sa Jerusalem ng mabuting balita. Sino yun? Sa katuparan ng hula ni Isaiah. Pakinggan nyo sa... Okay, heto na mga kaibigan. Ito na yung kasagutan ng iyong mga katanungan tungkol po sa salita ng Diyos, na kung saan ay kung paano naparito ang salita ng Diyos mula sa langit. Sino po nagdala at paano ito nadala o pumunta sa bansang Pilipinas? Sino po ang nagdala at sino po yung karapat-dapat na magbahagi o mangaral sa mga salita ng Diyos, mga kaibigan? So, sa video ito, mga kaibigan, atin pong makikita, dito po masagot ang ating mga katanungan tungkol po dyan. So, sana ay manatili po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos itong video, mga kaibigan, para maunawaan po natin kung paano nakarating sa atin ang mga kasulatang ito, upang tayo ay maligtas din. Kasi may nagsasabi yung Biblia o yung pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay para sa bansang Israel lamang. Yan po ay makikita natin dito sa video na ito. Kaya tumutok lamang po kayo hanggang sa matapos. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo, mga kaibigan. Narito na po ang video ng ating kapatid na Eli na gusto ko pong i-share sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Pati na po doon sa ating mga panauhin na alam namin hindi naman naniniwala sa amin at galit sa amin, maganda rin po sa inyo. Kasi sabi po ng Biblia, iibigin mo ang iyong kaaway. Sabi, hindi naman po tayo lahat magkakasundo. At kahit hindi tayo magkakaaway, naniniwala po ako na it is impossible to please everybody. Kasi meron tayong kani-kanyang punto ng paniniwala, paninindigan, mga prinsipyo sa buhay. Kaya po, sa iba't ibang bagay, nagkakaiba-iba ang tao. Sa timpla ng pagkain, mas matalas ang taga-Bicol. May may nangangagat na sili ang kanilang timpla. Ganon din ang mga Indian, yung mga Bombay. Grabe yun. Mga Bombay po, kung kumain ng sili, takot-takot eh. Tama po. Pero sa Katagalugan, hindi po ganon. Sa maraming punto, hindi tayo magkakasundo. Pero sa pag-uusap na ukol sa Diyos, dapat sana po magkasundo-sundo tayo eh. Kaya lang, hindi nga natin magagawa. Kaya we expect na merong hindi maniniwala sa amin. Ganun pa man, pinipilit namin na sa aming kalitan ay maganap po namin yung aming pinaniniwalaang marapat sa Diyos na ibalita yung kaligtasan sa aming kapwa, maniwala kayo't hindi, pahalagahan niyo po hindi, yun ang aming ginagawa sa tulong ng Diyos. Kung natatandaan po ninyo, ito yung isa sa hinangaan ko sa ating kapatid na Eli, kasi nakikita ko po sa kanya yung pagka-loyal niya sa paghahanap ng katotohanan. Wala kang makikita sa kanyang mga pangangaral na pandaraya. Ewan ko lang kasi yung mga ibang sinasabi nila ay mandaraya daw at magaling daw mampilipit ang ating kapatid na Eli. Pero tinitignan ko naman kahit yung kabilang channel, no? Yung ibang mga mangangaral, tinitignan ko, mga kaibigan, ang aking napansin, si kapatid na Eli ay talagang loyal po siya naghanap sa katotohanan. Yun po yung aking napansin lang, no?
mga kaibigan. Pero ewan ko sa mga iba, lalong-lalo mga Iglesia ni Cristo, ay hindi po sila payag sa aking sinabi. Pero nakikita ko kasi sa mga pangangaral ng mga Iglesia ni Cristo, mayroong konting pandaraya eh. Minsan nga, hindi konti. Sabi nga ng iba, hindi lang konti eh. Pero sa akin, may nakikita ako kasing pampipilipit sa mga itinuturo po nila. Bago po tayo magpatuloy, ipakita ko lang ito, video ng mga Iglesia ni Cristo na kung saan mga kaibigan ay meron po silang panpilipit eh. Pinipilipit nila yung mga talata, gagawa po sila ng ibang translation o babasa po sila ng ibang translation para lamang po mapalabas yung gusto nilang gustong ipalabas. Heto mga kapatid, panoorin natin. Nang iwan ni Kristo ang mga apostol, umakyat na po siya sa langit, sa piling ng tunay na Diyos, ng Ama. Naiwan po mga apostol dito sa lupa. Ano ipinangaral ng mga apostol? Kung ano ang tunay na likas na kalagayan ni Kristo. Dito po sa unang Timoteo 2:4 hanggang 5, babasahin ko po sa inyo. Ito po. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas at malaman ang buong katotohanan na ito nga ay meron lamang isang Diyos at si Kristo Jesus ang tanging makapaghahatid sa atin sa Diyos. Si Jesus ay totoo ngang tao at ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat. Ito sabi ng mga apostol. Ano sabi? Si Kristo ay totoo ngang tao. Na mayroon konting pilipit para mapalitaw lang na si Kristo ay tao, bagamat yung binasa nila, ganun ang nakalagay, kasi pinipili nila yung mga version na sumasang-ayon sa kanila. Ewan ko, baka sila pa nga gumawa dyan no? Pero ang nakalagay sa Biblia, hindi naman po ganun kagrabe, pero ganun pa man, hindi naman po tayo tutol na tao si Kristo. Kahit ano bang sabihin nila, taong si Kristo. Kahit ano pa sabihin nila, hindi naman tayo tutol eh. Kasi totoo naman na sinabi sa Biblia na si Kristo ay tao. Pero bakit tao? Kasi nagkatawang tao para yung kanyang katawan, yun ang maging tagapamagitan. Hindi naman yung pagka-Diyos niya yung pinunta niya rito kundi yung kanyang pagkatao eh. Ituloy natin yung video ng kapatid na Eli na kung saan makikita natin dito sa kanyang mga pangangaral ang napakagandang pagsasaliksik talaga at makikita mo yung napakagandang paliwanag kung sa ginto nga ay talagang pure na pure, talagang ginto talaga. Ito. Noong nakaraan ay pinag-aaralan natin kung paano sa isang bansa magkakaroon ng samahang sa Diyos. Maganda to. Kaya ng una. At ito po'y ayon sa Biblia. Nakita po natin noong nakaraan na ang posibilidad ng pagkakaroon ng samahang sa Diyos sa isang bansa ay open sa lahat ng mga bansa. Gaya nga po nung nakasulat sa 10:34-35 ng gawa ng mga apostol. Ang sabi ng apostol na si Pedro, nagtatalastas ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. God is not a respecter of persons. Kundi ang wika sa bawat bansa, siya na may takot sa Diyos. Magawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya ang possibility ng pagiging dapat nasa lahat ng bansa. Open po ito sa lahat ng bansa. Ngayon, isa sa mga bansang kandidato sa pagkakaroon ng samahang sa Diyos ay ang Pilipinas. Napag-aralan po natin yan. Binasa natin sa Biblia na magliligtas ang Diyos sa may silanganan. At wala hong makakatutol na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa silanganan. Pinatibayan pa ito ng ating binasa sa 24 ni Isaias. Pakinggan niyo po ang
lalong partikular na mababasa natin, masasabi nating nagbibigay kwalifikasyon sa Pilipinas para maging ang Pilipinas ay isang bansang mayroong mga taong maglilingkod sa Diyos. Pakinggan niyo po. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Sabi sa Biblia, luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Tuloy. Sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon. Ayun, ang luluwalhatiin ng mga taga-silanganan, yung pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Saan manggagaling ang pagluwalhati? Tuloy basa. Sa mga pulo ng dagat. Ayun, sa mga pulo ng dagat. In the isles of the sea. Maputol ko lang mga kaibigan, sinasabi po ng mga ibang relihiyon, hindi daw Pilipinas ang tinutukoy dyan, kundi doon daw mismo sa Israel. Yung silanganan daw ay Israel daw. May napakinggan akong ganun eh. Ewan ko, Katoliko yata, no, mga kaibigan. Okay, pero alam nyo, kung i-analyze lang po natin itong talata na binabasa ng ating kapatid na Eli sa Isaiah chapter 24, sa verse 15, mga kaibigan, ay hindi po sa Israel ito eh. Kasi ang sabi dito, kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan. Ano sabi? Sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. So ang luluwalhati, ang kanilang luluwalhatiin, yung Diyos ng Israel. O di hindi Israel yon? Hindi ito sa Israel magaganap. Yeah. Kasi ang Israel po hindi matatawag na mga pulo ng dagat. Kasi po ang Israel ay kabilang sa isang malaking kontinente. Ang kontinente hindi mga pulo ng dagat. Ang tinutukoy plural pa eh. Hindi naman sinabing isang pulo lang ng dagat eh. Kundi magkakaroon ng pagluwalhati sa Diyos sa mga pulo ng dagat. Sa silanganan, may mga pulo ng dagat. Ang isa riyan ay ang Pilipinas. Hindi ho ba? Ang Pilipinas ay mga pulo ng dagat. Hindi mo mga pulo sa ilog o sa lawa. Hindi. Ang Pilipinas, mga pulo ng dagat. Actually, sabi nga ni Rizal, ang Pilipinas Perla del Mar de Oriente. Pearl of the Orient Seas. Kaya, yung description ng Biblia, tumutugon sa description na nauukol sa ating bansa. Na sa bansang tinatawag na mga pulo ng dagat sa Biblia ay may lilitaw na pagluwalhati sa Diyos. Paano magkakaroon ng pagluwalhati sa Diyos sa mga pulo ng dagat sa silanganan? Nabasa na rin po natin yung sinasabi sa 42, versikulo 4 ni Propeta Isaias. Pakinggan niyo po. Siya'y hindi manglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kaniyang kautusan. Ayun, sa mga pulo, para lumitaw yung paglilingkod sa Diyos, yung mga taong magkakasama-samang luluwalhati sa Diyos, meaning po yung pagluwalhati, praising His mighty name. Pagkilala sa Diyos yun. Para lumitaw yun sa mga pulo, hindi kang mga pulo maghihintay ng kanyang kautusan. Ayun. Sa makatid, yung kautusan ng Diyos, dadating doon sa mga pulo na hinuhulaan ni Propeta Isaias na dadatna ng kanyang kautusan. Maghihintay ang mga pulo. Kaya naman sa kasaysayan ng pagre-religion, tayo namang mga Pilipino, kumbinsido tayo. Anong ating kalagayan? Hindi naman dito nag-umpisa eh. Di ba tayo dinatnan lang? Dumating lang sa atin, di rito nag-umpisa ang Kristyanismo, ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po. Nakita nyo? Kaya yung sinasabi sa hula, tama. Ang mga pulo, maghihintay ng pagdating ng kautusan. Bakit? Hindi rito galing eh. Saan ho manggagaling? Pakinggan nyo kung saan manggagaling. Sa 24 ni Lucas. Yun dapat mahintay ng mga pulo, dumating sa mga pulo, para ang mga pulo'y maglingkod sa Diyos, ang kanyang mga mamamayan,
hihintayin nila ang kautusan. Saan manggagaling? Basa. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Saan ho manggagaling? Sa Jerusalem. Yun ho sabi sa pasyon eh. Sabi kasi ng mga Iglesia Katolika, mga kaibigan, sila daw ang nagdala ng Kristyanismo dito sa bansang Pilipinas mula kay Magellan. Siya daw kasi yung nauna na nagdala ng Biblia dito po sa bansang Pilipinas, mga kaibigan. Pero mali mga kapatid, hindi po si Magellan bakit? Kasi yung dala naman ni Magellan na relihiyon, hindi naman Kristyanismo Pinangalanan lang Kristyanismo pero paganismo yung dinala Ano yung mga ritual na ginawa ng mga Kastila nung dumating dito si Magellan? 'Di ba yung mga ritual na pag-alay-alay, yung mga ritual na pagsamba sa Diyos-Diyusan, yung mga tradisyon na hindi naman sang-ayon sa Biblia kundi labag pa ito sa banal na kasulatan. Yun po yung dala ni Magellan, yung gawain ng mga paganismo. Hindi po yung totoong Kristyanismo, mga kaibigan. At saka yung dala ni Magellan hindi naman galing sa Jerusalem saan nang galing? Sa Roma, mga kababayan. Sa Roma po nang galing aral ng mga Iglesia Katolika na kung saan ay gawa ng mga paganismo yung itinuro ni Magellan. Doon nga tayo nakakulong Maraming mga tao ngayon, Pilipino, nakakulong pa sa mga aral ng mga pagano, mga kababayan. Yan po ang katotohanan. Pero kung paano nadala, kung paano napunta ang totoong aral dito po sa bansang Pilipinas, di panoorin natin. Di ba narinig nyo pag mahal na araw kinakanta sa mga pabasa? Ang aayaw na tumanggap at aayaw na pabinyag, di magkakamit patawad, walang salang maghihirap sa apoy na nagniningas. Kita nyo? Kayo Katoliko, alam nyo ba yun? Di ba dapat alam nyo yun Nababasa pasyon yun. Saan manggagaling yung kaligtasan? Yung pangangaral na darating sa mga iba-ibang bansa, kasama na sa mga pulo ng dagat. Jerusalem. Magmula sa Jerusalem. Saan manggagaling? Kaya kayo, pag ang sinampalatayanan nyo galing sa Amerika, hindi totoo yan. Yun lang. Kalokohan yan. Tandaan nyo. O gusto nyo, tawagin nyo lahat ng pastor na Amerikano, patutunayan ko, lahat ng relihiyong sa Amerika nag-umpisa mali. Lahat ng relihiyong dinala sa Pilipinas, ang umpisay sa Amerika, mali. Seventh-day Adventist, mali. Yung Mormons, mali. Di ba? Bakit? It doesn't conform with biblical prophecies and standards. Bakit? Kasi hindi magalit kayo sa akin kung gusto ng mga born again na pastor. Ngayon, yung mga miyembro, kayo magagalit agad. Pakinggan niyo muna. Nasa Biblia ang katotohanan manggagaling sa Jerusalem. Yes. Hindi sa Amerika. At lalong hindi sa Roma. Naintindihan nyo? Pagano yun Hindi manggagaling sa Roma. Sa Jerusalem. Yun ang direksyon ipangaral sa kanyang pangalan ng pagsisisi sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Yan ang sinabi ng Biblia. Hindi sa Roma. Kung kayo marunong sa direksyon, titignan mo muna, saan ba manggagaling ito relihiyong tatanggapin ko? Iglesia Evangelica Metodista Episcopal en las Islas Filipinas. Yemile. Mali agad. Bakit? Sa Pilipinas nag-umpisa Pagka sa Pilipinas nag-umpisa, mali.
Oh, ito ikaw nga ang sa umpisa sa Pilipinas noong 1914. Oh, mali na yan. Bakit? Umpisa mali na eh. Paano magiging totoo yan eh, mali ang umpisa niyan? Walang nag-umpisa sa mali na magiging totoo. Tandaan ninyo. Ang totoo, galing sa Jerusalem. Yun ang sinasabi. Ngayon, kung ang Pilipinas ay hindi Jerusalem, hindi ito bahagi ng Israel, ang Pilipinas nakalagay sa Biblia, ang mangyayari, yung mga pulo ika ng dagat, maghihintay ng kautusan. Di ba? Ang tanong na iniwan natin nung nakaraang linggo, maghihintay pala, paano dadating ang kautusan? Di ba? Paano dadating? Sino magdadala? Yan na ngayon ang away. Laking away niya. Alam mo, sabi, ang nagdala rito, ikaw ay ang mga pari. Yan. Yung mga Frailing Castilla, yun ang nagdala. Kami, ikaw Katoliko, ang nagdala ng Biblia sa Pilipinas. Agawan na yan. Teka muna, pag-aralan natin, sino ho ang magdadala? Ang Diyos ang nagsabi, ang mga pulo, hihintayin ng kautusan ng Diyos. Kaya para makarating sa mga pulo, na kagaya ng Pilipinas, ang kautusan ng Diyos, dadalhin. Sino magdadala? May maghihintay ang pulo eh. Sino magdadala? Lang. Ang mga pari ba nagdala? Ang mga Frailing Castilla ba nagdala? Na ayaw nilang pabasahin ng Biblia ang mga Pilipino? Yung ba magdadala sa ating bansa ng tunay na kaligtasan at pananampalataya sa Diyos? Kung hindi si Magellan, kung hindi ang mga praile, mga kaibigan, sino? Tuloy natin. Hindi tayo mahatol. Nagbabasa tayo ng pruweba biblika, mga kababayan. Aalamin natin sa gabi ito. Ang mga pulo, maghihintay ng kautusan ng Diyos. Sino magdadala ng kautusan? Lahat ba ng klase ng tao qualified para magdala ng kautusan ng Diyos? Para tayong mga Pilipino magkaroon ng isang samahan sa Diyos at maging dapat sa Diyos? Sino ang pwedeng magdala? Basa. Pakinggan nyo sa Roma 10, versikulo 14 hanggang 15. Ganito ating mababasa. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Ay noon, para makarating ang batas ng Diyos at ang katwiran at ang aral ng Diyos, kailangan may mangaral. At ang mga ngaral, sugo. Away na naman yan. Lahat yan ay sugo raw eh. Kahit na ang karamihan dyan, napasugo lang. Sugo na. Meron, nakarinig daw siya ng tinig. At nakakita raw siya ng liwanag. Sugo na. Yung nangangaral dyan sa mga palengke, walang pera. Na lahat ng tao hinihinga ng pera sa daan, sugo raw yung mga yun. Nagturo sa kanila, sugong apostol daw. Diba? Ako, sa ginagawa pa lang nila, di ako makapaniwala sugo yung mga yun eh. Bakit? Pwede pa, sugo ng impyerno, pero sugo ng Diyos, hindi pwede. Bakit? Pera hanap niya sa tao eh. Anong pakialam niya sa iyong basta? Hingi ka nang hingi siya na hingi ng pera. Tanggap naman ang binibigay ng mga tao. Offering. Sa Diyos ba yan? Ang Diyos hindi kahit sino tinatanggap pa ng offering. Itong mga ito kahit hold upper, sinasahuran eh. Di ba? Kahit mga drug dealers at marijuana user, sinasahuran ng mga yan eh. Sige, magalit kayo sa akin. Sige, sugo ng Diyos malayo, walang apostol ni Kristo. Ito kasi yung kinakagagalitan ng mga ibang mangangaral kay kapatid na Eli. Kasi sinasabi niya ang mga bagay na ito, mga kaibigan, na kung titignan naman natin kasi talaga, ay totoo na ang mga tao kung humingi ay grabe, mga kababayan. Grabe kung humingi ng mga abuloy sa kanyang mga miyembro. At nagagalit pa. Kung hindi po magbigay ang mga miyembro, nagagalit pa, mga kaibigan.
Gaya na lamang po ito, panoorin po natin, isang pastor na galit na galit kung paano humingi ng abuloy sapagkat yung mga miyembro kasi siguro ayaw magbigay dahil sa kanyang kasawapangan. O ito. Makinig, Joshua. Makinig, mga magnanakaw. Oh. Makinig, Jupes. Makinig, yung mga Pastor yan, tithes lang ng tithes, walang offering. Ha? Dapat ngayon, meron na kayo. Okay? Grabe. Meron kayo sacrificial. Pag hindi, malis kayo. Mapapahiya kayo. I'll make sure pahihiyain ko kayo. Yan. Okay? Sa mga Hindi kayo kasama rito sa church. Ayaw ng Diyos ng mga magnanakaw. Pinapatay niya agad. Mga miyembro may trabaho. Brother Louie, huwag kayo magbibigay ng 20 pesos. May paupahan ka. Sakripisyo mo. May nagtatrabaho mga anak nyo. Sakripisyo kayo. Si Jemuel. Jeruel. May mga trabaho na yan eh. Sino hindi pa nakakita doon? Sa taas. Nakita mo na, Adrian? Ang taas? Project natin. Ikaw, Arvin. Nakita mo na, Arvin? Kita mo? Papahiya ka pa bago ka tatayo. Sino pa po? Sino pa hindi nakakita? Umakyat kayo. Grabe. Umakyat kayo. Okay? Sino pa hindi nakakita? Kita nyo nakakahiya? Pahiyain ka. Hindi kayo makatayo? Iyang hiya kayo? Bakit? Nakakahiya kayo! Miyembro ka, hindi mo alam yung project sa taas, tapos maglalaro ka dyan, tataas-taas ka dyan. Pag nagawa, anong kwenta mo? Magbigay. May sacrificial ba kayo? May sacrificial. May trabaho ka ba, Arvin? Wala? Nagkakapera ka ba? Nagkakapera ka? Pala naman eh. Okay po? Miskin na mga bata na nandito. Ipasa natin. Okay? Wala ka, boy? Pahiyain ka. Talaga. Ano ba naman yan? Bisita? Pwedeng bisita, pero pwede magsakripisyo, ha? Ayos na po, nakapagbigay lahat. Bibilangin yan. Pahiyain ka. Talaga. Pag wala ka mamaya, markado ka bata. Ibig sabihin, wala pangalan mo dyan, Yan yung sinasabi ng ating kapatid na Eli. mga Pahihiyain kaibigan, ka. Na grabe Pahihiya kung ka. humingi Okay? ng Ricky. abuloy. ay, andyan ba? Kahit Nadadala mo na? maganda pa naman. A bit late ka kanina, nanundo? Kahit maganda yung intensyon mo, humingi. Bakit ka Kayo mga humihingi may ng mga sasakyan, huwag kayong abuloy? magpapahuli, Kahit maganda ha? yung intensyon Wala mo. kayong Huwag naman kakwenta-kwenta. sanang ganun. May sasakyan na kayo, nahuli Huwag pa mo kayo. naman sanang ipahiya yung tao sa ibang mga miyembro, mga kaibigan. Alam nyo, kung ganyan din lang ang pastor ko, baka layasan ko na yan mga kaibigan. Ituloy natin yung sinasabi ng kapatid na Eli. Na nanghingi ng pera kahit kanino. Magpakita ka kahit isa. Apostol ni Cristo, kahit sino yung ng pera, wala niyan. Bakit? Kaya lang naman kayo nag-release dahil dito Tanggalin mo ito't hindi makakaral yung mga kayo. Diba? Malulugi mo ba yun? Mapainom ka ba ng isang baso soft drinks? Hindi ka papainom yun, hihingan ka ng pera nun. Diba? Siya O magpapalit. ngayon, sugo raw yun. Yun naman isa, ako ikaw ang sugo na umakyat. Siya raw yun, umakyat na sugo. At ang kahulugan daw ng umakyat ay nakikilala. Ngayon, kailangan para yung aral ng Diyos makarating sa Pilipinas, kailangan sa mga pulo ng dagat na naghihintay para marating ng aral, kailangan may magdala. At sino magdadala? Sabi ng Biblia, exclusive. Paano silang mangangaral kung hindi sila mga sinugo? Kaya para makarating ang katotohanang aral ng Diyos sa Pilipinas, kailangan may sugo na magdala ng aral sa Pilipinas. Amen? Amen. Sino ang sugo na magdadala ng aral sa Pilipinas? Yun ang tanong. Sino? Pakinggan nyo. Sino O, tayo nyo. Nakikinig ko kayo? Amen. Talaga? Tayo nyo Saan manggagaling ang aral? Good
Tanyo, saan manggagaling ang aral? Sa Jerusalem. Jerusalem. Dadalhin sa iba-ibang bansa hanggang sa mga pulo ng dagat. Amen? Yes. Amen. Saan manggagaling yung mga aral na sugo? Jerusalem. Dapat sa Jerusalem din. Yes. Ito manggagaling yung aral, natural, ang mga aral sa Jerusalem din manggagaling. Pwede ba naman yung mga aral manggagaling sa Jerusalem, ang mga aral manggagaling sa Roma? Nonsense. Hindi pwede. Oo. Kailangan kung ang aral na dadali galing sa Jerusalem, makarating sa mga ibang bansa, kailangan yung mga aral imported from Jerusalem. Yun. Diba? Yung sugo. Diba? Payag kayo mga kapatid? Okay yan. Pero salamat sa Diyos, nakapakinig ako sa aral ng sugo na nanggaling sa Jerusalem. Paano? Yun tanong. Paano? Ano? Sino yung sugo na galing sa Jerusalem na mangangaral para makarating sa lahat ng bansa ang mga aral ng Diyos? Sino yung sugo na yun? Pakinggan nyo sa hula 41 ni Isaias, ganito ang ating mababasa. Sinong nagbangon ng isa na mula sa silanganan? Ilan ho? Ilan ho? Siya lang. Isa. Isa. Sino nagbangon ng isa mula sa silanganan? Tuloy. Na kanyang tinawag sa katuwiran sa kanyang paanan. Siya'y nagbigay ng mga bansa sa harap niya at pinagpuno niya siya sa mga hari. Tignan nyo, itong ibinangon mula sa silanganan, ito ikay ibinigay sa kanya ng Diyos ang mga bansa. Ayon, masasakop niya sa kanyang gagawin ng mga bansa. Sino ito? 27. Pakinggan nyo. Ako'y unang magsasabi sa Sion, narito sila, at ako'y magbibigay sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mga mabuting balita. Sino? Nagbibigay ako sa Jerusalem ng isa na nagdadala ng mabuting balita. Sabi ng mga iglesia ni Cristo, maalala ko mga kaibigan, ay si Felix Manalo daw, ang huling sugo. Siya daw ang katuparan ng hula, mga kaibigan, mga babayan. Pero ayon sa binabasa ng kapatid na Eli, hindi si Felix Manalo sabi naman ng mga taga punto por punto, si Magellan daw, mga kababayan, ay lalong mali. Lalong mali. Ngayon, ayon kay kapatid na Eli, sino itong sugo na ito na dapat magdala ng salita ng Diyos sa mga pulo ng dagat para yun po yung sundan nating aral, mga kapatid. Ituloy natin. Isa talaga Saan mag-uumpisa ang kanyang pangangaral? Mag-uumpisa sa Jerusalem. Magdadala siya sa Jerusalem ng mabuting balita. Sino yun? Sa katuparan ng hula ni Isaias. Pakinggan niyo sa 4 ni Lucas. Ganito ating mababasa. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahira niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Sino nagsasalita rito? Ang Panginoong Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Pinahira niya ako upang ipangaral ang mabubuting balita. Kaya yung good news, yung ebanghelyo, yung aral ng kaligtasan, ang nagdadala noon isa lang, si Kristo. Nag-uumpisa ang kanyang pangangaral sa Jerusalem. Ang problema dyan, ng mga iba, mga kaibigan, mga kababayan, ay wala naman si Kristo ngayon at wala na ang mga apostol, patay na sila. Paano natin sila mapapakinggan? Yun yung mga problema nila. Pero alam niyo mga kapatid, napakaganda po kung paano sagutin ng ating kapatid na Elito. Tanong, tapos na ba sa Jerusalem? Talagang dito sa Jerusalem nangaral sino ngayon ang magdadala sa ibang bansa? Natapos na ba sa Jerusalem? Pakinggan nyo sa isang talata, sa 2 ng Gawa ng mga Apostol, versikulo 38, patuloy sa 39. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo
sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Bakit? Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak Sa mga anak na Israel. At saan pa? at sa lahat ng nangasa malayo. Kita nyo, hindi naman matatapos sa Israel ang pangangaral ni Kristo eh. Sa inyong pangako sa Israel, sa inyong mga anak, saan pa? Sa lahat ng nangasa malayo. Tanong mga kapatid, ang Pilipinas po ba'y malayo sa Israel? Malayo. Malayo halfway sa globo eh. Ha? Malayo yung takbuhin eh. From the Far East to the Near East, sa Middle East, ang layo eh. Kaya, hindi totoo na natatapos ang pangangaral sa Israel lang. Kundi, mula sa Israel, tatawid dito hanggang sa malayo. Sabi ng Biblia, may katunayan ba tayo sa Biblia? Pakinggan nyo sa 8:41 ng unang hari. Ganito ating mababasa mga kapatid. Basa. Bukod dito, Bukod dito ay tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain. kita nyo may hula, mga taga-ibang lupa, hindi sa bayang Israel, magbubuhat sa malayong lupain. Kumbinsido na kayo, meron tayong chance mga kapatid. Kaya lang may mga ngaral sa atin, hihintayin natin dito yung pangangaral. Nino? Ng sugo. Sino yung sugo? Si Kristo. Ang kaso si Kristo bumalik na sa langit, sabi ng iba. Hindi naman ikaw nakarating si Kristo sa Pilipinas. Tama. Agreed. Okay tayo dyan. Hindi talaga nakarating si Kristo personal sa Pilipinas. Pero tanong, kahit hindi niya tayo dinatnan dito sa Pilipinas personal, may pag-asa ba tayo maging dapat kay Kristo? Pakinggan niyo sa Juan 20, versikulo 29, ganito ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yung hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Tanong ko sa inyo, nakita niyo ba si Jesus? Nakita niyo yata eh. Nung Biyernes lang, pinag-agaw-agawan dyan. Yun daw si Jesus. Kung yun si Jesus, di nakita mo na. Hindi ka na Kahit mapanood. palitrato, di nakita mo. Yan sinasabi sa hula eh. Mapalad ka, Tomas. Nakita mo ko, sumampalataya ka. Mapapalad yaong hindi nakakita. Nakakita o hindi? Hindi. Gayon may sumasampalataya. Mga Katoliko. Kaya, merong hindi nakakita. Magiging dapat sa Diyos. Kasama tayo ron. Dahil hindi natin nakita si Jesus. Kahit nga ako ko, hindi natin nakita eh. Yung pinagsasabi nila raw, yan daw si Jesus, yung mga, alam yung mga tawag yan, mga ribol-ribol to. Di totoo yan. Iba-iba yan. Niloloko lang tayo eh. Pagmasdan mo yung DI, ang kanyang mukha, bilog. Diba? Pagmasdan mo naman sa Shroud of Turin, ang kanyang mukha, oblong. Yung biluha ba? Diba? Sa Quiapo, negro. Diba? Punta ka sa San Rafael, iba. Kung talagang si Kristo yan, ba't nagkaiba-iba ng mukha yan? Meron talagang hindi makakakita, maliligtas, magiging dapat sa Diyos. Kaya sa Pilipinas, may pag-asa tayo. Kaya lang, ang pag-asa natin, yung aral. Pag nakarating sa Pilipinas, sino mangangaral? Si Kristo. Si Kristo yung pumalik na sa langit. Paano tayo ngayon mararating ng balita? Pakinggan nyo, ha? Sa isang talata ng ikalawang Tesalonika, nangaral ang sugo eh. Kailangan makarating sa Pilipinas yung aral ng sugo. Paano makakarating? Pakinggan nyo ang sabi ng Biblia. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Paano makakarating ang aral? Ulitin mo natin. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat.
Paano mo makakarating ang aral sa iba-ibang bansa? Sulat. Liwanag, oh. Panghawakan ninyo ang aral na sa inyo itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya nga ito, ang mga pulo, maghihintay ng kautusan. Nakarating ba? Paano nakarating? Sino nangaral? Sugo. Saan galing yung sugo? Sa Jerusalem. Paano nakarating sa Pilipinas? Sulat. Kaya ang pag-asa natin, andito Pakinggan nyo sa 15:4. Basa. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ayun. Asan mo ating pag-asa? Andito. Wala sa pastor. Tama. Wala. Mga pastor-pastor naglilitawan ngayon. Wala pag-asa rin yan. Pera, gusto niyang mga karamihan dyan. Ang pag-asa, ito. Kaya pala ito, pinasulat ng Diyos Para yung aral na galing sa Jerusalem, itinuro ng sugo na galing sa Jerusalem, masulat para makarating sa Pilipinas. At sa iba't ibang mga bansa, yun nga ang nangyari. Naisulat nga, bagaman napakaraming taong tumututol dito, winawasak ang Biblia, nakarating hanggang sa ating panahon ng Biblia na i-preserve ng mga pangyayari para makarating sa mga huling araw na ito, ang salita ng ating Panginoon. Isipin nyo, maraming nagtangkang wasakin ng Biblia, sila Ibareta, sila Hughes, sila Darwin, ang dae, tinututulan ito. Winawasak na pilit ang Biblia. But something is worthwhile noticing. Alin yun? Sa dami ng pwesang gustong magbagsak ng Biblia, gumitaw ang Biblia naging bestseller, most interesting book in the history of mankind. Ito ang aklat na pinakamaraming interesado. Ito ang aklat na pinagtatalunan ng napakaraming tao. Ito ang pangunahing aklat sa benta. Bestseller, all-time bestseller ang Biblia. At isang aklat na kinalalagyan ng lalong maraming impormasyon sa hinaharap. Yun ang katangian ng Biblia. So yan po mga kaibigan, napakaganda, no? Putulin ko muna dito. Napakaganda po yung paliwanag ng ating kapatid na Eli kung saan po manggagaling ang tunay na aral at tunay na ebanghelyo ng Diyos. Yun ay manggagaling sa Jerusalem, sa Israel, mga kababayan, hindi manggaling sa Roma. At ito ay papunta sa mga pulo ng dagat sa silanganan. At ang tinutukoy niyan, mga kababayan, ayon sa mga historiador, mga archaeologists, mga kapatid, ang tinatawag na mga pulo ng dagat ay walang iba kundi ang ating bansang Pilipinas. Kaya nagpapasalamat po tayo mga kaibigan dahil binigyan tayo ng pag-ibig. Binigyan tayo ng tsansa ng Diyos upang maligtas din. Kaya napakaswerte po natin, no? Dahil nalaman po natin ang mga bagay na ito hindi po natin napapakinggan sa mga ibang mga mangangaral na kung saan ay hindi naman po nila ipinapakita sa atin ng buong buo yung ganitong klaseng pangangaral. So ito po ba mga kaibigan ay masasabi po ba natin na yung mga aral na ipinapangaral ng ating kapatid na Eli ay hindi po totoo? Kayo po ang magsabi mga kaibigan na nanunood. Ako po ay naniniwala na ang pangangaral ng ating kapatid na Eli ay talagang napakaganda ang kanyang pagpapaliwanag. Kaya naniniwala ako na si kapatid na Eli ay isa rin sa mga kinasihan ng Espiritu ng Diyos upang magbahagi at magpakita ng mga bagay na ating dapat malaman tungkol po sa kaligtasan. Wala pong sariling interes. Kung siya man ay nagpapaabuloy, siya man ay humihingi ng abuloy, abay marapat lang mga kababayan kasi yung mga ginagawa naman po nila, yung mga pagtulong nila,
alam naman po natin na ating mga iniaabuloy, yung mga ibinibigay po ng mga tao na abuloy sa ating kapatid na Eli, hindi naman po ito yung mga galing sa kung sino-sino, sapagkat mahigpit po naman sila, mga kababayan, na humingi ng abuloy kung sino-sino, no? Alam naman natin na ang kanilang hinihingi ay yun naman ay para sa pagtulong sa kapwa, mga kababayan. So, sa tingin ko, hindi po masama at hindi po mali ang itinataguyod ng ating kapatid na Eli na iglesia na kanyang sinampalatayanan, na kanyang kinaaniban, sapagkat ayon din sa ating kapatid na Eli ay siya po ay nakianib doon po sa iglesia na kung saan ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So bukas mga kapatid, ipagpatuloy po natin ito, no? Para hindi po masyado mahaba yung oras. So hanggang sa susunod, hintayin niyo po ang karugtong ng video ito, mga kababayan.